So mga kaibigan, matapos nga pong makakuha ng legit na sentro big man, ito nga pong Los Angeles Lakers, si DeAndre Ayton nga pong ating tinutukoy. Kasama na rin dyan, ito nga pong si Jake LaRavia, si Ado Chero, tapos nag-recontract pa, ito nga pong si Jackson Hayes, full pack na ngayon ng Lakers. Pero maraming hindi nakakaalam na meron sana silang first pick muna na makuha, no, na big man bago nga po itong si DeAndre Ayton. So pag-uusapan natin yan mga kaibigan, pero kung bago ka lang, please huwag muna kakalimutan na mag-like and subscribe. Maraming salamat po. Mga kaibigan, ilang buwan na lang simula ngayon ay malapit na rin magsimula ang preseason game ng Lakers, no, ng NBA, at unang makakalaban ng Lakers ang kupunan nga po ng Phoenix Suns. Lahat po halos lang mga kupunan dito sa NBA ay nagkakaroon ng kanilang mga kanya-kanyang mga pick, no, or player pick o pagre-rebuild po ng kanilang mga team. Especially kasama na dyan ang Lakers. Alam natin simulat sa pool, ang problema talaga ng Lakers ay yung kanilang kakulangan po sa legit na sentro o big man. Do meron namang Jackson Hayes pero hindi po sumasapat dahil recently, no, sa kakatapos lamang na NBA conference mga kaibigan, nalaglag ang Lakers sa playoffs at hindi po nagawa niya ng paraan ng kanilang mga big man available, which is Jackson Hayes, si Maxi Kleber, Alex Len, yung mga player na yun mga kaibigan. So usually yung mga player na aking binanggit, lalo na si Alex Len at si Maxi Kleber, nasa bench. Kumuha sila ngayon, no, ng big man na legit talaga, no, at magaling, si DeAndre Ayton. Pero eto mga kaibigan, ang sasabihin ko po sa inyo, no, etong player na ito ay talagang dapat makukuha ng Lakers, pero ang nangyari dito mas nauna itong si DeAndre Ayton. Si Al Horford po ang aking tinutukoy na dapat ay mapupunta sa Lakers. Noon pa man mga kaibigan, nagbigay na ng interest ang Lakers sa legit na big man. Hindi lamang kasi big man ang gusto ng Lakers mga kaibigan. Ang gusto rin nila yung nakakapaglaro bilang power forward, yung kayang-kayang sumabay sa mga balyahan, lalo na sa mga intense and crucial game. Pero nung nakita nila ay marami nagkaka-interest dito sa big man na ito mga kaibigan, as mas priority nila yung mabilis makuha. Pero hindi na sila lugi, no, kay DeAndre Ayton ka mga kaibigan. Malakas na big man yan, kayang-kayang sumabay, no, sa mga crucial game. At wala namang problema dito nga po kay Al Horford, marami namang nagkaka-interest din sa kanya, tulad na lamang ng Golden State Warriors, no, at ng iba pang kupunan dito nga po sa NBA. Magkagayon man, ang sinasabi natin na dagdag na puwersa at lakas sa Lakers ngayon mga kaibigan, si DeAndre Ayton samahan pa nito nga pong si Jackson Hayes, pwede na mangyari yung sinasabi natin na Twin Tower. At Luka Doncic, LeBron James, matagal lang nangyari ito, no, yung request nila na big man, ngayon pa lamang po na-grant ng Lakers, no. So may makakatulong na sila sa mga crucial game. Asahan natin unang laban ng Lakers sa October 3 kontra sa Phoenix Suns, mabigat po ang magiging laban.